Abounding in Love and Faithfulness. Ang susunod na bahagi ng pangalan ng Diyos ay abounding in love and faithfulness. Sa Hebrew, ang love and faithfulness ay hesed at emet. Una, ang hesed. Ito ay isang malawak at malalim na salita na halos walang eksaktong katumbas sa English. Maaari itong isalin bilang steadfast love, unfailing love, o covenant loyalty. Isa ito sa pinakamahalagang aspeto ng karakter ng Diyos. Sa katunayan, ito lang ang character trait na inuulit sa talatang ito. Mababasang abounding in love and faithfulness at sa susunod na linya ay maintaining love to thousands. Ibig sabihin, isa ito sa pinakatunay na katotohanan tungkol kay Yahweh. Siya ay sagana, umaapaw, lampas pa sa kapasidad sa hesed. Pero hindi lang yun, siya rin ay sagana sa emet o katapatan. Literal na ang ibig sabihin ng salitang ito ay truth. Maaari rin itong isalin bilang trustworthy. May ideya ito ng reliability na maaari kang umasa sa Diyos na si Yahweh. Hindi kanya bibiguin. Ngayon, kapag pinagsama mo ang hesed at emet, napakalakas ng kahulugan nito. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay ang kanyang katapatan, at ang katapatan ng Diyos ay ang kanyang pag-ibig. Ang hesed at emet ay tungkol sa katapatan ng Diyos, kung paano hindi niya kailanman iniiwan ng kanyang mga tao, kundi nananatili siyang tapat hanggang sa huli, anumang halaga ang kailangan. Pero may mga pagkakataon na hindi ito ang nararamdaman natin. May mga sandali na parang hindi tapat ang Diyos. Halimbawa, kapag ang asawa mo ay 90 years old na at hindi pa rin nagkakaanak at napapaisip ka, Diyos, nasaan ka? Kapag sinasabing tapat ang Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Hindi kailanman nangako ang Diyos na magiging walang problema ang buhay. Sa totoo lang, kabaligtaran ng sinabi ni Jesus, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngulit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ang pag-asa natin ay hindi na walang masamang mangyayari sa atin, at hindi rin na lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Ang pag-asa natin ay ito. Anumang mangyari sa atin, si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, at dahil doon, posible ang lahat. O, minsan nagkakamali at nasisira ang mga bagay sa buhay. Pero ang muling pagkabuhay ni Jesus ay parang megaphone na nakaataas sa maximum volume, sumisigaw, mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa kasamaan. Mas malakas siya kaysa sa kamatayan. Ang walang laman na libingan ay mas malaki kaysa sa bawat trahedyang mararanasan natin. Dahil dala nito ang pangako ng Diyos na gagawin niyang maganda ang lahat sa tamang panahon. Ngayon, baligtarin natin, mula sa Diyos papunta sa atin. Tayo ba ay tapat? Isipin ang implikasyon nito sa pag-aasawa. Isipin ang career mo. Isipin ang lungsod mo, ang simbahan mo, ang community mo, ang mga relasyon mo. Ang tanong na gusto kong iiwan sa iyo ay ito. Saan ka tinatawag ng Diyos na maging tapat? Ano ang unang pumasok sa isip mo? Ano man iyon, malamang na ito ay mahihirap na gawain. Maaaring mabagal ang progreso, at minsan ay nakaka-frustrate. Pero kadalasan ang pinakamagandang bagay sa buhay ay ganoon talaga. Pero maniwala ka, sulit ito sa huli. Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon. Magandang araw, Shalom.